Ay, magandang gabi mga boss, mga kapig, mga kamping, mga kabunyog, no? Pasensya na ako, nakasando lang, mainit, mga friend, oh. No? Pantulog na po to. Magbibigay lang tayo reaction dito kay PBBM, no? Hanggang ngayon pala, hindi pa siya nakakapili ng kapalit nitong si Sara Duterte sa DepEd Secretary. At ito po ang kanyang dahilan, no, mga boss. Mamaya po magkulab tayo. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Pakinggan natin si PBBM. Well, it turns out it's harder than I thought. So, because we have to absolutely get it right. So, I'm giving myself more time. So, what makes it very hard for you? As I told you before, we have to see really what the DepEd needs. Of course, there are many calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. There are new calls to be a historical professor. All of this. And there... Nag-iingat na siya, mga boss. Mga friend, mga kabunyog, mga camping. Baka, ibig mo sabihin talaga, parang sinasabi ni Bongbong na siya'y nagkamali. No? Tuloy natin. Alam niya naman pala na kailangan educator. Bakit nailagay mo yung boxingero yata na ilagay mo? Tuloy. They're all valid concerns. That's what education is all about, and that is why. And I've gone through so many CVs. Marami tayong magagaling. We have to choose somebody. Marami naman pala tayong magagaling. Ba't Sara nalagay mo dyan? Bakit si Sara na ilagay mo kasi? Ang gusto ni Sara, Department of National Defense daw siya dahil graduate siya ROTC. Nilagay mo siya dyan. Hindi nga siya educator di ba? Tuloy mo, His Excellency. Who has an understanding of what is important in terms of being an educator. But then we also have to find the same person also has to have those qualities that they can galvanize this very, very large bureaucracy, which is the DepEd, to achieve all of those. Alam mo pala bakit si Sara nilagay mo. Tuloy. Those gains or all of those changes to make the educational standard better. Ang lagi naman natin tinitignan ng mga test score natin. We have to bring up the test scores. You all know that. So you need an educator who understands how to help the students, how to help the teachers. Number one. So there are many people who understand that, who are experts really in the educational sector. But then how do you achieve that? That requires a very good hand on the tiller of the DepEd who can manage it properly, who understands the bureaucracy, who understands how to use a budget properly. All of these things. Alam pala, His Excellency, mga boss. Bakit si Sara nilagay mo? Natatawa ako talaga, totoo. Alam niya pala. Bakit tinatanong mo pa si Sara kung anong dahilan at aalis siya sa DepEd? Oo naman, tuloy. Yun ang mahirap ang trabaho ng DepEd. Kaya that's why we have to thank Inday Sara for really the effort that she put in. There's a great deal more work to be done. Alayin mo na, isingit mo pa si Inday Sara. I would like to thank Inday Sara. Nagkalat lang yung point mo. Ano ba? Namigay ng pulburon, tsaka lechon manok sa gumagraduate. Talagang wala tayong magagawa mo po. I would like to thank Inday Sara, sabi. Wala, malabo. And we'll find the right person to do it. Ilan ang nasa shortlist? I'm sorry? Shortlist. Ilan ang nasa shortlist?
Well, I'm not going to let you tie me down to anything. We're looking at everyone. We're looking at everyone. We don't make a short list. Every time I know people myself, na sa palagay ko kaya nila yung trabaho. And many people come to me and say, why don't you think about this fellow? Why don't you think about this, the maestra? Why don't you? So we look at them. Ibig sabihin na, Mr. President, We have to get- nahihirapan ka pumili. Gusto mo nire-recommend? Yun ang, sa madaling sabi, oo, nahirapan akong pumili. Dahil napaka-komplikado ng trabaho ng DepEd. Sa hirap po niyang pumili, mga boss, mga ma'am, mga friend, mga kabataan, siguro hindi na siya magkakamali. Alam niya pala, di ba mga boss, na komplikado, na mahirap ang at kailangan ng educator. Sabi niya, siya nagsabi niya, ba't si Sara Duterte mo? Ay, naku mga friend. Let's all pray na hindi na siya magkamali dahil talaga namang hirapan daw talaga siya. Pero ayon kila Prof. Cielo Magno, kailangan hindi politician ang ilagay mo, no? Magmamalasakit sa mga estudyante sa DepEd, no? Let's cross our finger na hindi na siya ulit magkakamali kagaya ng ginawa niya kay Sara. Mga boss, tulungan kaya natin si Excellency na kung sino mapagagandang ilagay sa sekretary ng DepEd, no? Daming mga profesor sa UP, mga scholar, ang dami. Pero mabigat dito kasi kay His Excellency. Baka kung ano na naman ang mailagay nito dahil yung mga Wibulong Brigade. Mga Wibulong Brigade ba? May mga boss. Baka makalimutan mo si boss. Boss, diba? Patay tayo dyan. Sana maisip ni His Excellency ang kapakanan ng mga kabataan, no? Na pabagsak ng pabagsak. Ayon sa survey, talagang nandun sa pangatlo ba tayo? Sa pinakamababa. Pangatlo, doon sa pinaka nasa ilalim. Ayon ho yan sa survey, hindi ho tayo nagagaling-galingan, mga friend. Science, math, pati yata sa English, ewan ko. Pero kung sasabihin niyang kapalit lang ni Sara, marami hong mas magaling kay Sara ang hamak. Alam naman niya pala, di ba? Dito sa mga sinabi ni His Excellency, parang sinasabi na rin niya na nagkamali siya. Kaya siya ngayon ay nag-iingat na. Let's cross our finger na hindi na siya ulit magkamali nang ilalagay ayon sa kanya na isang napakalaking departamento, napakahalagang departamento para mag-appoint ka dyan ng isang namimigay ng pulburon sa mga batang marurunong. Ewan, mga boss, kung saan pupulutin to. Magkulab na po tayo, mga friend. Ang dami hong pwedeng ipalit, His Excellency. Isa-isip lang ni His Excellency yung kabutihan ng mga estudyante, ng mga bata. Kasi, sa umpisa ko talaga mabigat lalo sa mga elementary, kailangan magaling. Ang mga teachers, kailangan talaga magaling. Na ang pundasyon po ng bata sa babae. Tsaka yung mga teacher na pasa ng pasa, dapat po yan, sinisibak na Papasa mo, maski walang nalalaman. Diba?
Kawawa naman yung susunod na teacher. Nasasalo dyan sa ipinasa mo. Yun eh. Dapat may mga ganun eh. Yung, huwag kayong magpasa na estudyante na walang alam. Yun ang pinakadapat na sasabihin ng mga principal sa kanilang mga nasasakupan na elementary school. Ganon din sa high school. Pero mostly sa elementary po talaga eh. Oo. Kaya may sasabi, di ba? Grade 3, grade 4, hindi pa marunong bumasa. Paano naipasa yan? Dapat yung mga ganyang teacher na nagpapasa ng mga ganyan. Tinatanggalan ng lisensya eh. Di ba? Pasa ka ng pasa. Ang trabaho mo magturo at hindi magpasa ng walang alam. At karapatan mo rin ang magbagsak. Yun ho kami. Patatawag ho yung magulang mo. Kakausapin, ba't hindi pumapasok yung anak mo? Bakit ganito yung anak mo? Talagang concern ang teacher noong panahon namin. Oo, talagang concern sila. Bakit ganyan? Ba't ganon? Tinatanong ho yung mga magulang. Oo. Ngayon eh, basta pasa lang ng pasayata eh, di ba? Pinsan ko po, principal yung pinsan ko. Sa ngayon na principal po ng elementary school. Oo. Doon sa ginraduatean ko, Mabini Elementary School. Principal po yun doon. Saka mga boss, no? Yung mga magulang naman kasi, huwag nyo iasa lahat sa teacher. Pag dumating yung mga anak ninyo, tanongin nyo, may assignment ka ba? O bakit wala ka assignment? Ganyan. O ako ganun eh. Oo. Tatanungin ko rin yung teacher, ba't yung anak ko, wala parating na marating sa bahay, wala naman daw assignment. O, ganun ah. Malapit lang kasi bahay, yung pinapasukan anak ko dito sa bahay namin. Sasabihin ng teacher, anong wala? Meron. O, di. Ay, mga ganun. Dapat kayong magulang, huwag nyo lang iasa doon sa ano, tignan nyo rin yung anak ninyo kung anong ginagawa. Oo. Ako iba eh. Masarap magpaaral, mga friend. Kung nag-aaral. Pero kung nagbubulakbol, huminto ka sa pag-aaral. Ganun lang ako kabilis. Ganun lang ako kabilis mag-desisyon. Mga friend, sa totoo lang. Hindi ko pipilitin eh. Wala eh. Magbubulakbol lang eh, di ba? Yung iba yung magulang, yung akala pasok ng pasok yung kanilang mga anak, hindi naman pala. Bigay sila ng bigay ng baon. Ganun. Malungkot, di ba, mga friend? Pag ganun ang iyong anak. Masasaktan mo lang. Mas mabuti pa, huwag mo nang ilayo sa iyong paningin. Dito ka na lang sa bahay. Hanggang nabubuhay ako, kakain ka. Ganun lang kabilis. Pag wala na ako, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa'yo. Ayaw mo eh. Diba? Or other way around, i-guide mo yung bata sa ibang, hindi naman, turuan mong mag-business, gano'n. Sa business naman, mga boss, hindi naman kailangan yung masyado kang napag-aral. As long na marunong kang kumenta at sumulat, magbasa. Ang most important, marunong kang kumwenta. Yun lang yun. Dami kong kaibigan dito, kung yayaman, hindi naman nakapag-aral halos. Pero, pinursige nila yung kanilang mga anak na mag-aral. Pero yung magulang, hindi ho nakapag-aral. Hindi ho halos. Basta marunong siyang kumwenta. Chinese po yun, yung pinasabi kong kaibigan. Basta yun ang prinsipyo niya, huwag kang gumasta ng sobra sa iyong kinikita. Ganun lang yun, mga friend. Kasimple. Yaman! Naging tatay-tatayan ko pa nga. Matanda na po siya. At sumalangit nawa, wala na po siya sa mundo. Pero yung mga anak niyang iniwan niya, lahat po ay titulado. Kasi maganda ho siyang maganda. Tsaka yung mga anak, lumaki ho na, kasi kung mayaman na nga siya, lumaki ho sila na disiplinado. Kung minsan ang bata ho, nasa magulang din. Kung paano mo disiplinahin, di ba? Yung iba dyan, lahat binibigay, bao, lahat, hindi rin nakapagtapos, di ba? May kilala ba tayo niyan? Mag-collab na po tayo. Yung iba, sa ibang bansa pa pinadadala,
Hindi rin nakapagtapos. May kilala... Kulang na tayo mga boss. Ha? Ito yung comments niyo po doon sa mga... Ito. Nagpakulay akong buko. Comments niyo doon sa vlog ko kay Bato. Oo. Sabi nito si AJ Reyes. Napakasinungaling yung kalbo na yan. Pareho sila ng amo niya. Ayaw nila kasi magigisa silang dalawa. Balagong lang aabuti nila doon. Barado lang at mapapahiyas lang sila. Tapos makakaharap nila si Laila de Lima. Mapapahiya lang yung dalawa na yan. Gago na talaga ang bumoboto dyan sa grupong yan. Problema, AJ, daming gago. AJ Reyes ito. Hindi ako nagkakamali na hindi nila sisiputin ang Kongreso. Hindi nang alam ko doon di sisipot. O, diba? Ang sabi ni Digong, bata ko dyan, punta dyan. I reserve my right for self-incrimination. Sampa kayo ng kaso. Sa korte tayo magkita. O, yan ba para sinasabi ni Digong na kayo, mga resource person kayo, pag pinatawag kayo, huwag na kayo pumunta. Ba ganun? Ewan. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Po, stay safe and healthy. We tell ito the Marines. Ikaw ang author ng tukhang. Mukha mong kalbo po eh. Ewan ko. Ano to? Serapin Divina. Welcome to the club, Serapin Divina. Pangit talaga ang batas sa ating. Dapat wala na ang senador. Sila naman magkakasama at kurap. Nabi mo pa. Kalat ni Baya, shout out. Uzi, shout out. Sige, Senator Bato, make my day. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan. Kalat ni Baya, ulo. Basta Bato, matigas at ampaw ang ulo. Ayos. Patay tayo dyan. Ted, shout out Ted. Ito naman si Ted. Mga palusot ni Bato, palpak. Walang lumulusot. Bato, hindi yan nakukuha sa pakintaban ng ulo. Bugok. Magpakita ka na lang sa Senado. Takot ka bang sabunin ni Senator Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian? Kaya ako din sa Bato na to. Oo. Basta siya, sabi niya. Bato! Sabi niya, napakalaki raw ng utang na loob niya kay Digong. Totoo yun. Kaya raw siya naging senador dahil kay Digong. Hindi. Para mo sinabing nandaya si Digong. Kaya ka naging senador, binoto ka ng ng tao. Kaya ka naging senador, ganun. Maski ba inirekomenda ka ni Digong hindi ka binoto ng tao di ba? Tao ang may utang na loob ka ba to? Ha? Matigim si Harry Roque. Hindi, di ba kasama ninyo yan? Tumakbo senador, Lobatats, di ba? Tao ang nagpasalamatan mo ha ba to? Noel Tenko, shout out. Nagsasalubong or nagkukontrahan ang mga sagot ni Bato na malambot naman ang ulo kasi parang nyug na walang laman. Kalat ni Baya ulit nasabi nasabi ko na lahat ng mga investigasyon na nakikita at naririnig ay pawang mga sarswela lamang. Si Kalat pag ganito at ganito ang nangyayari ay nakikita ko na napakaliwanag ng kinabukasan ng bansang Pilipinas. Ayos. Liwanag. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend. Panalo na ba si Biden? Biden tayo, Biden. Biden daw si Renjo Ayaw niya kay Trump.
Zoilo Flores, sabi niya. Hindi na dapat siya ibalik sa Senado. Ibalik na lang siya sa Davao o kaya paluin ng martilyo sa ulong kalbo hanggang mangisay. Init na ulo to. Zoilo. David Alin Mendoza, shout out ha. Hi po, Karox. Good evening po. Hoy, bato. Para bang marami kang ginagawa sa Senado. Kalbong ulol. Pangulo nga lang kayo. Panggulo nga lang kayo sa Senado. Kasama mo si Bongo, Lito Lapid, Bong Revilla, Robin, Kimo, at marami pang iba. Sabihin mo na lang, natakot ka talaga na pati tumbong mo ay nanginginig na ngayon sa takot. Ay nako, David. Pero kita mo naman, matapang pa, di ba? Ha? Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, Karoke. Langya ito si Bato. Dinahilan pa si Cheese kahit naman payagan siya, tiyak hindi rin siya dadalo. Tsaka sasabihin niyang gumagana ang justice system sa ating tapos sasabihin niya gumagana ang justice system sa atin. Kalokohan yan. Kung gumagana, bakit hindi mahuli-huli si Bantag, Tebes, Kibuloy? Tsaka pinapakawalan yung mga may sala tulad ng anak ni Rimulya. Gumana nga, di ba? Ang bilis na kawala. Only in the Philippines yun eh. Kay Johnny Bigot, ikaw ba? Ang problema, si Bongbong mismo ang nagsabi. Kaya ito mga boss, talagang dapat yung mga biktima nitong Duterte drug war na to talagang gawin yung sinasabi natin. Mag-prayer rally po kayo. Sama kayo madre pare, magsindi kayo ng kandila, ilagdalin nyo yung mga paulit-ulit. Wala ho kayong maaasahan. Yung ICC iniintay, ewan ko kung gaano katagal. Mukhang wala akong plano makipag-cooperate. Talaga itong si Bongbong Marcos sa ICC. Dahil sabi niya, nakita niyo naman, nakalalumaya si Dilima. Nakalaya Kung hindi ibig sabihin, gumagana yung justice system natin dito. Kaya wala sila pakialam dito. Sinabi niya yan. Patay tayo. Naging dahilan pa yung paglaya ni Dilima. Tapos ngayon, dinadahilan naman yung investigasyon sa Kongreso. At sabi nga ni Bato, salamat at pabor sa amin yung ginagawa niyong investigasyon. This will only show na may gumagana ang justice system dito sa... Tek yan. Tayo yan. Ginagawa ninyong tanga yung ICC, International Criminal Court, no? Bato? Marilu Pabianak, shout out. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Wala po talagang tamang sabihin na karakter ni Bato, walang sariling bait sa sarili. Yun nga. Sa pula, sa puti. Kaya, kung di po tayo matibay, makukuha sa kabobohan nitong mga ambisyon pamuli magsenador. Kasi, kulang pa ang pasasabog niyang mga kawalang kwentang kuda. At yan pong fake investigation na yan, pakitang tao, pakitang ICC. Ewan sa inyo, lalo na lang sinasaktan ang mga pusong nalulumbay na mga naulila. Kaya naman panawagan talaga sa ating mga namumuno na ibukas ang puso nila para sa mga naaapi. Kahit man bago sila lumisan sa mundong ito. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless. Marilu Pabian. Rosie, shout out. Good evening po, sabi niya. Good evening, good evening. David Alin Mendoza ulit, Harox, yan din po ang inala ko na kaya nag-hearing sa Kongreso tungkol sa EJK ay para ipakita sa ICC na gumugulong ang hustisya sa bansa natin, ngunit dadapot subalit ay ayaw naman nilang imbitihan ang mga pinuno ng EJK. Sa tingin ko po ay pakana ni Digunggong yan, investigasyon na yan ng Kamara para wag matuloy ang pag-serve ng arrest warrant kina Digong at Bato. Kung yung karamihan ay nachochobibo ninyo, wag kaming mga Rocky Warriors dahil matatalino kami at nag-iisip. Konti kasi tayo, David Ang daming tanga kasi, putik. Ang problema,
Akala nila matatanga nila yung ICC, di ba? Ted ulit, oh. Sabi ni Ted, si Alice Gan at Alice Jan ay iisang tao. Ano pang ginagawa ninyo sa Senado? Uwian na. Si Alice Gan daw at si Alice Jan. Galing talaga nitong Ted, oh. Raul Villanada, shout out. Talaga namang puro kabukukan itong si Bato. Yan ang produkto ng botohang Smartmatic. Si Digong lang ang kanyang pinaglilingkuran. Mismo. Abe, maraming utang na loob yan, eh. Si Digong ang naglagay ng andaming estrella sa balikat niyan, eh. Dati dalawa lang yata yan, eh, nung naging presidente si Digong. Ngayon, 4-star general si Bato, eh. Buti, hindi pa ginawang 6-star, eh. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ito talaga si Bato. Ibang klase at tigas din ng muka. Hindi niya dapat ipinamumuka nitong senador na ito na hindi siya marunong gumalang o ayaw niya gawin sa kanya yung ginagawa niya nung hearing niya sa Senado. Ang yabang-yabang niyang magsalita. Akala mo matapang, duwag din pala. Pwe ka. Wala kang kwentong tao at isa ka sa mga dapat itapon sa imburnal. Bakit ba naging senador ito? Tanong mo doon sa mga tanga na bumoto dyan. Bakit ba naging senador ito? Grabe talaga ang katangahan at kabubuhan ng mga bumoto dito. Kakahiya at ganito kahayop ang mga nasa Senado ngayon. Hay, nako. May ulo ni Elizabeth. Ito na naman, Elizabeth. Hoy, Bato. Isa kang kriminal na dapat masipa dyan sa Senado. Wala kang kwentang nilalang. Nanalo ka lang naman dahil marami pa ding mga bubutante sa bumoto dyan sa mga alipores ni Digong. Kakagigil talaga. Parang ayoko nang maging Pinoy dahil sa mga taong kagaya nito na ubod ng kademonyuhan sa utak. Abe, kung pwede nga lang, may pera lang ako, eh. Alis na ako dito, eh. Mas maganda yata sa Vietnam. Elizabeth Iscare ulit, oh. Hoy, Bato, mahiya ka. Dahil sa mga pinagsasabi mo, kunyari lang yan na may mga pinaiimbestiga, pero ang totoo, gusto niya lang na maipakita na may nagagawang pang-imbestiga kuno sa war on drugs na yan. Mukhang kakutsaba ang mga congressman diyan at baka isa ito sa pakana ng Duterte. Kitang-kita, natakot ang mga congressman sa mga Duterte na yan, kaya malamya kung ipatawag nila ang mastermind na isa, ang Bato na ito, si Digong. Kalokohan yung hearing na yan, di ba, Sir Rox? Parang ganun nga, eh. Ewan. Federico Mandak, shout out. Tama ka, Sir Rox, sa mga analysis na kaya lang ginagawa ng kamera na ito kahit pilit ay gusto lang nilang ipakita sa ICC na gumagana ang justice system sa war on drugs. Napakaliwanag ng pagkakasabi ni Bato. Ibig sabihin, drama-drama lang nila ito. Pero Bato, paano nga maniniwala ang ICC sa investigasyon kung kayo mismo, mga main characters, ayaw dumalo? Yun ang sinasabi ko. Nasaan ng parehas at pagdidig sa mga pulis-pulis lang na utusan ninyo ang dadalo? Tapos ang isasagot lang ay I invoke my right to remain silent. Sa tingin mo may iiyak din? Sa tingin mo mag-iiyak din si Abante na paurong gaya ng ginawa mo noong lumuhod ka sa mga pulis at paiyak-iyak ka pa sa inis? Ay, Bato talaga yung ang utak mo ki-horror. Galit si Federico Mandak kay Bato. Bato, walang natutuwa sa'yo dito. Oo. 22,700 tong nandito. Kasi ganito kami. Tayo mismo pa yan sa 2. Ayan nang hindi boboto sa'yo, Bato. Sure ball yan. Hindi mo nang pwedeng bigyan ng 500 yung mga nandito. Karamihan dito, nasa abroad. Elizabeth Iscare ulit, oh. Dagdag comment ko pa po sa pinagsasabi nitong Bato na ito. May may justice system daw na umiiral daw na batas dito. Bakit di pa sila
nakukulong, lalo na at kayo ni Digong ang mastermind. Asa ng batas, ha? Oh, yun. May nag-reply, oh. Michelle Edwin, shout out my friend. Sabi niya, wala ho. Kung meron man, ay hindi naman patas. Money Talks ay Pilipinas. Nakakaawa. Buti ka nga, nandiyan sa Ontario. Dito wala na. Al-Ulalia, oh. Shout out Al-Ulalia. Sumagot si Ted, oh. Dapat mabartolina si Digonggong at Bato kasama si Kimo. Sumagot ulit si Michelle. Misael pala, Misael. Sana nga my friend, sabi niya. Wala. Takot sila kay Bato, mga friend. Takot sila kay Gongsby. Kalat ni Baya ulit, oh. Good evening, Karox. Tuloy lang ang bakbakan, Karoke. Huwag kang tumakbo. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear, my friend. Alberto Olaero, shout out. Karoke, ang galing ni Bato. Paulit-ulit ang tanong, pero nung nagpahiring siya sa Senado, sa PIDEA Authentic daw, ang dokumento may butas daw, Karoke, ay ang authentic na peking mga senador. Produkto ni Digong nyo, Karoke. O, yan. Mabigat niya, tatakbo yung tatlo. O, kinawa Japan. Ano, pakapalan talaga ng mukha, ano? Kalahin mo tatakbo yung mag-aama? Putik yan, ano? At sabi ni Bato, sa interview ni Ted Filon, ano masasabi mo sa pagtakbo ng mag-aama? Kung sa hallelujah, hallelujah. Sabi niya, may kasama na kaming dalawa ni Bongo. Kasi magiging guerrilla na kami. Hindi kami sa oposisyon. Hindi kami sa administrasyon. Nandun kami sa gitna. Ngayon, pag tumakbo si amo namin, yung mag-aama, may kasama na kami. At baka sumama pa si Ipe. O di lalong maganda, sabi ni Bato. Bato. Kalat ni Bayaw. Mangyayari, magkasabwat si paring Blenglong, si paring Roding, kaya walang mangyayari sa ICC warrant na yan. Ginagago lang tayo ng dalawang ungas na yan. Patay tayo, maitulin kalat ni Alberto Olaero ulit, oh. Karoke, ang dapat imbestigahan ng Kongreso at ng Senado ang mga sindikato sa loob ng mga departamento na ating gobyerno, ng mga gwardya at mga pulis nagsasabi sa mga tao, mag-ingat kayo, maraming mga sindikatong nakapaligid, alam pala nila, dapat hulihin nila, hindi tayo ang pagsabihan, bawat kasabwat sila. Baka kasabwat sila, Karoke. Napasok nga, friend, eh. User, shout out. Ano siya, swerte din. Lahat sila, maka-China, out. Dapat. Michelle Edwin ulit, oh. Iyakin na gorilla na nasa Senado. Si Bato ang arte, no? Ano to? Artista ba to? May paiyak-iyak pa. Walang iya talaga, oh. Adrian Reyes, shout out. Hindi kasi makakapunta yung family ng victim kasi karamihan sa kanila ikapos sa pera, pagkain ng mga anak. Hindi, Adrian. Siguro naman makakatulong, may mga makakatulong sa kanila kung pagkain lang. Isang araw lang naman, magsasama-sama sila, planuhin nila yan. Oo, huwag na silang umasa. Ipakita nila sa ICC, makikita ng buong mundo na talagang sila ay maraming naapi. Ganun. Oo, parang wala kang aasahan dito sa administrasyon ni Bongbong, eh. Parang. Kasi nga, ginasabi ni Bongbong, kung wala kang hindi gumagana rito, ba't nakalaya si Dilima? Akalain mong nasabi niya yun, no? Bahala siya. Rodelia Alpilor, shout out. Para sa akin, sir, di totoo yan. Sir, mali, intindi niya. Grabe ka ba to? ICC na kayo, mga hayop. Kalapit na pagwawakasin nyo. Balimbing ka. Salamat, sir. Ingat and God bless po. God bless, Rodelia. Al-Ulalia. Gustong-gusto nila ang topic si Bato at kapanayamin. Kahit wala sa hulog ang mga salitang lumalabag sa bibig.
mapapailing, mapapailing na, mapapatawa ka eh. Nanginginig na ang mama at naghahanap ng kakampi niyan. Ramdam na nila ang katapusan. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al. Problema nga, mga Al, no? Bakit? Ang interview nila yan, no? Ewan ko sa mainstream media, mga boss, ha? Wala naman sila makukuha sagot na maganda. Ang interview nila, no? Jane L. shout out. Sir Rox, paano ba yung super thanks? Di ba, ano, meron dyan nakalagay thanks eh. Thanks. Pindutin mo. Tapos tignan mo kung paano na gagawin mo. May lalabas dun amount eh. Ganun. Di ko rin alam eh. Oo. Pero basta pindutin mo yung thanks. Ganun lang. O, kayang-kaya mo yun. Kung naman, my friend. Kayang-kaya mo yan, my friend. June Lagon, my friend, shout out. Good day, Manong Roque. Bato. Talaga yang si Bato. Bato ang utak. Matigas. Imagine, bilang senador, sana siya ay mangunang sumuporta sa hearing ng Kongreso na in aid of legislation. Yung pong pagdalo niya sa hearing ay malaking tulong para sa maliwanagan kung ano talaga ang nangyari sa illegal drug war na yan. At nagkaroon ng EJK. Bato, atin na. Makatao ka naman. Wag kong magpakabobo. Ay, Pastor. Pastor po ito si Jun Lago, no? Nasa Hawaii po siya. Pero pag pupunta ko rin sa Pilipinas. Pag meron silang affair dito, sabihin niyan, pero okay, pupunta ako dyan, nagpunta akong Baguio, ganun. Hindi po ito, Pastor po ito, hindi po peste. Pag nagkwento kami nito, mga boss, si Pastor Jun, siguro inaabot kami ng more than an hour, almost 2 hours, ganun. Oo. Hindi, masaya kami pag nag-uusap kami totoo. Oo. Ang topic ko namin anything under the sun, Kung saan ho kami napapupunta, sikot-sikot. Pero karamihan politics. At saka yun nga, tungkol po sa mga relihiyon. Doon kami nagkaano. Sabi ni Friend Jun, tama po, Manong Roque. Maraming taong simbahan ang tutulong sa mga pamilya ng EJK. Oo. Hindi lang mga kaparian at mga madre, pati po mga pastor na mainline Protestant churches, lalo na yung galing sa aming sekta. Lagi po kaming kasama sa mga rallies laban sa human rights violation, kasama ang mga kaparian at madre ng simbahang katoliko. Yung pong profile pic ko dito sa YT, kuha po yan sa anti-EJK rally noon sa harap ng Philippine Consulate sa Hawaii noong kasagsagan ng COVID. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. July 7 Alcantara. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo sa Italy. Eman Escalona, nak, shout out. Christian Cheng, shout out, nak. Sabi ni Friend Shervin, magandang buhay, pagbati ni Impong Basyang, Team Tia Deli, sayo, Sir Rox, at sa mga buong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, ano po ba ang bago kay Bato Balani? Ano siya? Di naman po nakapagtataka na yan astig. Pareho lang naman po silang dalawa ng kanyang master. Matapang sa bunganga, mahusay manindak. Pero mga urong ang lawlaw na lubot pagdating sa tunay na labanan. Pero teka, alam mo sir, iyakin. Ganito lang po. Ganito lang po yan. Ano po? Bilang isang dating pinuno ng Sandataang Baklas, Lakas pala, ikaw po dapat ay may sariling panindigan. Ano po? Panindigan ba mo? Parati ka nakaupo, ayaw tumindig Wag po yung parang
batutang iyakin na kailangan pang may paalam sa iyong tatay. Kung may panindigan, walang itinatagong kasinungalingan. Dapat po walang kinatatakutan. Ang tapang-tapang nyo sa pag nasa Senate hearing. Lakas, lakas at tataas ng boses palagi. Husay magpakontempt. Pag nagsisinungaling at di po sumasagot sa tama. O, yun nga eh. Ano po nangyari, sir? Bakit may paalam pangganap? Paalala mo nga, sir. Kayo po ang mga nakapantalon. Ano po? Si Atty. De Lima po sinubok ng tibay ng dibdib at panahon. Pero tingnan ninyo po, lahat ay hinaharap, di po natatakot, hindi po umurong. Kahit po lahat ng paratang at utos ni Ingkong, siya pong nasunod ng berdugong digong. Kaya sa'yo, sir, ngayon aking hamon, huwag maging duwag na dapat umurong, magpakalalaki, harapin ang hamon, may panindigan, sumagot sa tanong. Hey! Wala yan, Tia Deli. Marinig man ni Bato yun eh. Paglabas dito eh, dito rin lalabas eh. Utik yan. Magka-isang oras naman tayo. Sarap kasi makipagkulab sa inyo. Totoo. Oo. Gusto ko mag-live. Parang hindi ko kasi makapag-post pag nagla-live ako. Kung minsan nababahing ako. Inom ako ng tubig. Ganun. Pag nag-guide po. At saka naasikaso ko lahat yung mga comments nyo. Yun ang totoo doon. Ang gaganda eh. Oo. Pag mahilig ako mag-live. Oo. Pag binabasa ko yung mga comments, ang bilis eh. Hindi ko ma-entertain. Oo. Eto, maski marami. Pinagtsatsagaan ko dahil masaya eh. Oo. Yun, lagon ulit oh. Dagdag comment ko po kanina, hindi sumasama ang mga ibang sekta sa mga anti-human rights rally. Ang simbahang kinakaaniban ni dating Pastor Abante, mga gaya ng kay Kibulo, INC, mga fellowship kasi iba ang hangarin nila ay magparami ng kaanib at di manilbihan sa tao at sa bayan. Ang sabi nga sa Santiago 1:27, ang dalisay at walang kapintasang rehilyon sa harap ng Diyos, sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin, ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihing malinis ang sarili mula sa karumihan ng sanlibutan. Pastor John ulit oh. Pati yung kaso ni Laila de Lima, ginawang dahilan din na gumagana daw ang ating hustisya porke daw napawalang bisa ang ikinaso sa kanya. Palusot pa sila. Po. O yun nga eh. Pero pastor, si S. Excellency ang nagsabi niyan. Katunayan ikaw na napawalan sala si Dilima. O, diba? Alam naman, di ba pawalan sala? Pinakulo nga lang yun. Sensiya. Federico Mandaco, shout out. Sir, okay. Sa comment mo about, totoo na naman to. Comment nito, Federico Mandak, kapit. Sir Rox, sa comment mo about sa mga abogado na humahawak ng mga kaso na kahit alam nilang may kasalanan ang kliyente nila at matalo, dapat madisbar. Aba, Sir Rox, ay mauubos ang abogado dito sa Pinas. Sumagot si Ted, oh. Okay lang, kahit isa lang matira, basta matino. Totoo yan, di ba? Ted ulit, oh. Ibabalik ba natin si Bato sa Senado sa eleksyon ng 2025? Karoke. Yan din ang iniisip ko kay Leon Guerrero. Sabi kasi niya, pag napatunayan na siya ay protector ng Pogo, siya ay magre-resign sa Senado. Naku, papayagan ba natin na mag-resign siya? At sino ang papalit sa kanya bilang protector ng Pogo? Titindi nito mga to. Sa bagay, lahat kayo puro ganito, di ba?
ang sense of humor, ang ano, sobra, no, nalupit nyo. Federico Mandak ulit, oh. Ngayon si Alice Go ay gun na. Sa simula ay sinabi niyang simpleng tao lang na lumaki sa farm. Ngayon alam na natin anong klaseng farm yun. Yun ay crocodile farm. Paano siya ngayon huhulihin? Protektado siya ng mga crocodile sa farm niya at mga human crocodiles. Totoo yan, Federico. Ana Pelgo, shout out, Tako talaga yan. Imbestigahan na sa Kongreso dahil daming palusot na sila ng amo niyang si Digongyo ang promotor ng drug war campaign, lalo na pag ICC na ang mag-iimbestiga. Kaya nga ayaw niya ICC, gusto niya dito sa korte. Yun ang galing ni Digong eh. Sa korte niyo ako imbestigahan. Siya nag-appoint sa mga ombudsman. May mga na-appoint pang justices to eh sa Supreme Court. Kita mo naman, sinampahan ng kaso ni grave threat ni Franz Castro. Hindi nakaporma yung kaso eh. Hindi pa dumating si Digong nagpadala abogado niya, sulat dismiss. Okinawa, Japan. Ay, tibay talaga ng mafia, no? Nakulakod yung Pilipinas eh, di ba? Ana Pelgo ulit, Walang pangilang batas at bulag ang hustisya natin dito sa Pilipinas. Mga totoong kriminal na dapat managot sa batas ay nasa laya mismo. 3J Siopo, ay Sir Rox, gusto kong tuktukan ang bumbunan ng bato sa buhangin na ito. Kagigil. Ano? 3J Siopo ulit, di bale, kung ayaw niyang umaten sa Congress, di wag. Total, pag binit-bit ka na ng ICC, kamutin mo na lang ang ulo mo na puro talangka ang laman. Malamang mawalang galang na sa talangka. Sarap ata ulam nun. Totoo yan. Uy, kumakain ka ba nun? Hindi ako kumakain nun eh. Talangka. Nangyarap kasi kainin eh. Pero masarap Oo. 3J Shop ulit Tawa-tawa naman. Ang problema ni Bato, si Digong, pag umaten sa Congress, paano kung hindi siya payagan ni Escudero na samahan si Dig sa hearing sa Congress? Magmamatigas kaya siya? Siyempre, makikiusap siya, luluhod siya kay Cheese na, Senate President, please naman, kita mo naman, tinalikuran ko si yung kaibigan daw niya, ikaw ang binoto ko tinalikuran ko si Subiri. Susundin si Escudero. Kung magmamatigas siya, parurusahan kaya siya siya sa Senado. Ano dyan? PJ Show. Wala. Si Bato parang laning sa hugot no? PJ Show ulit. Everybody deserve justice. Yan ang sabi ni Bato. Sa bibig niya mismo nang gagaling kung gayon, tama lang na ang ICC ang mag-handle ng EJK cases dahil hindi makakakuha ng justice ang mga biktima dito sa Pilipinas kahit pag gumagana ang batas dyan. At kahit sampahan nyo ng libu-libong kaso si Digong, hindi yan sisipot sa korte. Makikipagpatigasan yan tulad ni Kibuloy. Paliligiran niya at babantayan niya ng mga armadong DDS 24/7. Kung si Kibbs nga, di magagalaw-galaw si Digong nyo pa kaya, tama ka dyan. Kakasayan Digong na yan sa sino mang subukan siyang arestuin. Dami niya atang high-end na mga baril. Subukan nyo lang. Yun. So, sa buong buhay ni Bato, ngayon lang siya nagsabi ng tama. Everybody deserves justice. Therefore, let us welcome ICC with pride and joy. Diba, Bato? Ano kasing swerte? Hindi papayag si Bato dyan. 3J Shop ulit. Sir Rox, Nax, ang galing naman ng facial expression mo habang pinapakinggan mo si Bato. Feel na feel mo
si Bato, yung reaction mo, ang panalo, patay tayo dyan. Napansin mo pala yun, friend. DJ Show ulit. Pero Sir Rox, naku, huwag kang magduda dyan sa ginagawa ng Congress na gumagana ating justice system sa Pilipinas. Tama ba? Sir Rox, kay gumagana o hindi ang justice sa Pinas, wapakels ang ICC dahil tapos na ang investigasyon ng ICC. Ang nakalabas na ang arrest warrant ni Digong nyo. At sa tingin nyo, mabobola ninyo ang ICC? Ngek-ngek nyo. Ang maipapayo ko lang kay Bato, magsimula na siyang mag-impake ng gamit para magdating ng ICC, wala na siyang makakalimutan dalhin sa Europa. Ayaw mo nun, Bato? Makakarating ka na Europe ng libre. Ba't si Bato lang? Sasama si Kimo. Ikaw naman. Hindi magpapaiwan si Kimo. Cassandra Daisy, shout out. Sa matinong tao at may takot sa Diyos, ang isang katulad ni Bato is guilty as hell. Kahit balik-balik ta rin ninyo. No one deserves to be tortured or put to death violently. Oh, di ba? Magkabahay at magkalupa channel. Shout out. Magkakalahi sila. Nikki Buloy. Oh, mismo. Erlinda Aquino, shout out. Buti pinundit ko yung US, oh. Kundi, hindi ko na mababasa to kay Erlinda. Bagong comments lang, eh. Kuya, natakot din ang mga senadores kasi baka nasa likod ni Alice in Wonderland si Digong nyo. Hindi malayo. Erlinda Aquino ulit, oh. Wala nang balita sa Parmali dahil andun si Kong atras. Ladies Anita, shout out, sabi niya. Good evening po, Sir Roque. Have a blessed Saturday night. Naku, wala yang si malaking ulo na walang laman, kundi puro kabubuhan. Sabi nga ni Sir Percy Lapid, nonsense ang mga pinagsasabi. Puro kasinungalingan. Kasi Duterte shit blood na siya. Sayang ang pasahod ng taong bayan. Ni isang batas walang nagawa. Ambot sa imo, batugan, bundat. God bless po, Sir Roque, and to your loving wife and loving families. At sa lahat kaming mga masugid po sumusubaybay. Salamat po, sabi niya. God bless, Ladies Anita. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana makadalawa tayo bukas ng vlog, no? Linggo, bukas. Sisimba na naman yung aking hipag na hanggang ngayon di pa nakakalaya sa spirito ng demonyo. No? Ay, naku Lord. Shout out, Brother Eli Asisio. Boyong Kong, Balong, shout out, Pitch Romingan. SKL Vlog, Shay ain't London, UK, my friend. Shout out, Hanggang bukas po muli, mga boss. God bless, dasal. Paulit-ulit. Yung pong mga biktima ng war on drugs ni Digong, marami naman palang sumusuporta sa inyo. Kaya sabi ni Friend June Lagon, si Pastor, tulungan niyo po ang inyong sarili. Yun lang yun. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Magandang gabi po, mga boss.